Una, mapapansin mo pag sobra yung langis mo, yung dito sa plate number banda, ito, imbis na alikabok lang nandyan, magiging langis yan. Ibig sabihin sobra yung langis mo guys. Yan. So guys, change oil ulit tayo sa ating Mio Soul Eye guys. So, pasensyahan nyo na. Ito ulit yung ginagawa natin kasi wala pa akong maisip na pwedeng gawin. So, luwagan lang natin to guys. Kasi medyo masikip yung pwesto natin. So lipat muna natin siya dito kasi nandun sa kabilang side yung bubuksan natin na drain plug. So luluwagan muna natin to guys. Ito yung sa cable ng preno natin kasi para malibre itong cable na to. Mababa natin para ito matanggalan natin. So ayan. Tapos ito naman hilain na natin pababa. Ayan, matanggal yan dito sa kakalagyan niya. Tapos bubuksan na natin. So gamit tayo ng 17 mm na socket guys. Tapos counterclockwise ang ikot pa ganon. Sa mga nalilito dyan, yung counterclockwise ibig sabihin balik kung ano yung ikot ng relo natin, pag ganon, pakanan, kakaliwa natin siya. Ito yung pangtanggal. Yan. Tapos pag matanggal na, maluwag na, huwag mo munang hugutin. Tanggalin muna natin sa pagka center stand. Para malagay natin to pang ano natin, pang salo. Hihipin lang natin. Yan. Ano na pala to guys, medyo matagal na to na hindi na change oil. Isang buwan. Kaya medyo maitim na. So kaya lang natin siyang tumulo. Tapos itong mga to pupunasan na natin. Habang nakatuloy yan. Tapos ito pala guys, itong goma na to, bago natin ibalik, basain natin ng konting langis. Kasi pag walang padulas yan, may posibilidad maiipit yung goma. Pipilipit, so hindi siya magsisil. Pag masira tong pinakagoma niya, basain lang natin ng konti. Ang ano lang dyan, para pagpihit natin sa dito, mag-i-slide siya. Parang sa mga sasakyan yan guys na yung paglagay nila ng oil filter, kasi doon ang marami ding nasisiraan ng ano. Ayan, ayan muna natin natutulo guys. Ayan. Hello guys, habang nagpapatulo tayo ng ating langis, so mag-drain tayo ng ating gear oil. Tapos dito natin ilalagay yung ano, kasi wala tayong measuring cup na 100 ml. So kung ano yung lalabas dito, kung gaano kalalim siya, yun na yung idadagdag natin kasi wala tayong mahanap na gear oil sa Yamaha mismo, walang available. So mayroon nakapagsabi sa akin
Yung sobra pala nito guys, pwede natin ilagay dyan sa gear oil. So yung sabi sa akin is ano siya, nagre-racing sila. So matagal na nilang ginagawa yung ganong sistema na ito yung nilalagay nila sa gear. Ito na lang. Kasi matagal na rin tong hindi na ano guys, hindi na palitan ng gear oil. So ano natin. So dito gamit tayo ng 10 mm na back wrench. So hirap ng position. Counterclockwise ulit guys. Ayan. Dito hindi ganun talaga. Ayan, malinis pa naman. Babalik ko na lang kaya. Malinis pa guys. Pwede pa to. Pero wag na, palitan na lang natin. Ano na kasi to guys, parang 2 months na hindi napalitan. Pero yung ano niya malinis pa rin. Ayan o, malinaw pa rin. Hindi na pala, malabo na rin pala. So kailangan na natin palitan. So yung nag-advise sa akin ito, yun nga, mekaniko siya. Tapos ilang taon na daw niya ginagamit sa motor niya guys. Yung Shell mismo ang ginagamit din niya, kasi siya din nag-advise nito sa akin na mas maganda to, mura na, tapos ang performance okay din itong Shell Advance na ano na to. Tapos kung magre-racing ka daw, yung full synthetic, ito kasi parang semi-synthetic lang to guys eh. Yan ang nakalagay, semi-synthetic. Ito yung mga pan-daily use. Pero pag mag-racing kayo, yung gagamitin daw, ginagamit daw nila yung full synthetic na ganito din, Shell din. So kaya ginaya na lang din natin. Medyo marumi na rin pala talaga. Lang natin ang markings to guys, kung ano, hanggang saan siya. Yan, balik na natin to guys. Ito guys, ano nyo to, ano na ito, tingnan nyo to palagi, baka mawala tong washer na to. Pag mawala yan guys, tatagas yung ano nyo, tatagas yung gear oil nyo. So double check palagi bago magbalik. Pigpit nito guys, hindi ganun kalakas, sakto lang. Huwag yan ganong ano, huwag yung tigasan yung panga nyo, saktong sakto lang yan guys. Tapos itong ano, nilagyan na natin ng markings hanggang dyan yung ano natin. So hanggang dyan din yung palakulpi. Yan, lagyan na natin itong 100 ml guys sa ating gearbox. Ulitin ko guys, itong ginagawa natin na ginamit natin yung engine oil ng Shell dito sa ating gear oil, hindi ko to madalas ginagawa. Problema ngayon na no choice tayo kasi wala tayong mahanap na gear oil sa Yamaha mismo, kasi yun lang talaga yung trusted ko guys na ano din na ginagamit. Kasi ito na nakita natin, so marang 3 months na to na ginagamit natin, tapos yung biyahe pa natin araw-araw is nasa 60 km ang ano ko, binabiyahe ko araw-araw. So sa paghatid sundo yun, pero yung langis na ano na nakuha natin hindi pa ganun kaitim. So ibig sabihin maganda talaga yung gear oil ng Yamaha. Tapos guys, punasan natin itong ano niya, para kung may tulo man makikita natin na mayroong leak. So ayan, tapos na tayo dyan sa gear oil. Dito na balik naman tayo sa engine oil guys. Tapos natin na mapatulo, balik na natin to. So ganyan yung position yan, goma, spring, tapos ito yung pinaka filter nya. Tapos tulak, tapos pihit pa kanan guys, or counter clockwise naman.
Yan. Dito din guys sa paghigpit nito, wag gaanong malakas. Huwag niyo tigasan yung panga nyo. Kailangan sakto lang. Tapos balik na natin to cable. Tapos ano na natin to. Tumigas. So kailangan natin ipitin ng ano, hindi ko na lang ipapakita sa inyo guys, ipitin ko ng ano to, ng long nose, tapos pihitin natin to. So ayan guys, maglalagay na tayo ng langis. So dito guys, ano to, medyo ano, crucial yung paglalagay natin ng langis, para malaman natin kung saan ba dapat yung aabot yung langis natin sa ating dipstick. So ako guys, dati hanggang dito ako mismo sa may X, di ko napapansin, sobra pala yun pag nandito na sa X guys. Dapat dito lang talaga sa high, sa H nakalagay. Itong X, ibig sabihin bawal ka na lumagpas dyan. Ako minsan nilalagay ko dyan para, kasi minsan nagbabawas yung langis natin. Iniisip ko habang nagbabawas siya, hanggang dito lang siya bago tayo makapag-change oil hanggang kalahati. Yun pala, mali yun. Kasi unang-una, mapapansin mo pag sobra yung langis mo, yung dito sa plate number banda, ito, imbis na alikabok lang nandyan, magiging langis yan. Ibig sabihin sobra yung langis mo guys. Yan yung napansin ko nung nakaraan. Kasi nung nakaraan, isang beses, lumagpas ako dito talaga. Dito. Ito yung tinuturo ng kuko ko guys. Ayan, dito. Yung pala, sabi ko, di okay lang yan kasi konti lang naman ang lagpas. So yun ang nagiging napansin ko, na naglalangis yung ano ko rito. Ibig sabihin yung sobrang langis dumidikit dito. Kaya ibig sabihin pangit yung sobra yung nilagay nating langis. Isa pa sa tawag dito sa masamang epekto nun guys, yung air filter natin maglalangis siya. Yun din yung pinakapangit dun pag sobra sa langis. Kaya ngayon guys, ang nilalagay ko lang talaga, kahit noon yung mga luma kong video sa pag-change oil, yung sinasabi ko hanggang dito. So sorry, pasensya na, mali yung mali yung turo ko. So ngayon guys, hanggang dito na lang talaga ako. Dito lang. So hanggang dyan, or dito sa may P. Hindi na ako aabot dito sa may H nakalagay. Hanggang dito lang ako sa P. Or hanggang dito bago mag-H. May letter H kasi yan guys. So, yan 2PHX kasi nakalagay. So hanggang dito lang ako sa H. Yun ang pinakamaganda. Kasi mula noon, hindi na ako pag nagwa-washing ako, hindi ko na napapansin na may langis yung ano natin, yung plaka natin. So yun yung palatandaan na sobra yung langis natin. Pag maglangis yung plaka natin guys. Malayo siya guys, no? Parang hindi siya nakakonect kasi plate number, tapos na sumobra ka sa langis. So ang ano kasi dyan, yung tambucho nandyan. So siyempre yung usok ng tambucho gaganon yan, parang babalik. So dito talaga babagsak yung ibang usok. Pag maglangis yan, ibig sabihin aabot dito. Yun ang palatandaan guys. So lagay na tayo. Minsan talaga sa pag-DIY, pag ma-experience mo rin yung mga bagay-bagay na kailangan mo ma-experience guys, or mapansin. Dati kasi madalas akong magbabawas ng langis, gawa ng yung tawag dito, yung oil gasket ng ating CVT naglilik na pala. So nagtataka ako bakit madalas siyang magbawas. Kaya yung ginawa ko, pinapasobrahan ko na lang sa
paglagay ng langis. So sobrang mali po pala yung ginawa ko. Pero so far wala namang gaanong masamang nangyari sa makina kasi nga di naman nasira yung makina natin kasi nga sobra sa langis. Ibig sabihin yung mga gearings hindi rin siya yun nga lang yung performance iba din siya. Hindi siya ganun kalakas kasi nga yung air filter dun sa CVT natin dito barado na ng langis. Yun din pala tandaan pag yung langis nyo sobra tapos pagbukas nyo ng air filter naglalangis, ibig sabihin sobra kayo maglagay ng langis guys. Yun ang sa experiment ko sa experience ko. So check natin. Ayan, nasa 2 na siya, bandang 2. Nandito na siya banda. So, dagdagan pa natin. Ayan, saktong-sakto na. Nasa each na siya, bago mag-each na talaga. Ito yung pinakasakto na. Ayan, nasa H na talaga guys bago mag H. So ayan, sakto na to guys. Ulitin natin. Ayan, nasa P. Sakto na to. Ayan, lock na natin. Yan, maraming salamat sa panonood. Mundo Ko Vlogs nga pala. Kung di pa kayo nakapag-subscribe sa akin channel, please subscribe Mundo Ko Vlogs. Maraming salamat. Paalam. God bless. Bye-bye.